Hello po, Tatay Matunog Vlog. Ito na yung ating tinatawag na the practices, the doctrines and beliefs, practices in the kingdom of heaven. At dito pa lang ay nag-umpisa na in order to be qualified. Ito yung burnt offering, ito yung kanyang bread, ito yung blood, ito yung kanyang strong drink. Yun ang mga nasa scripture na sinabi ni Father na kanyang tinatanggap as sweet savor aroma. Sindihan natin ito mamaya. Ito yung mga practices dito sa tinatawag na the kingdom of heaven. So, we live like heaven, we practice those doctrines and practices and belief na while here on earth in advance so that we shall be qualified. And even in the third temple, look, nandoon yung third temple, ganon din ang every Sabbath, every new moon, at today ay Sabbath. So, ginawa natin ito para may kakampi si Father at mayroon din siyang kumakain ba siya? Okay, ating tingnan daw ang scripture kung kumakain nga siya. Kaya ihain to para sa pagkain niya. The burnt offerings. O ito po. Dito sa Psalms chapter 50 verse 10 to 17 in NIV, New International Version. For every animal of the forest is mine, and the cattle of the 1,000 hills. I know every bird in the mountains, and the insects in the field are mine. If I were hungry, o tingnan mo, magutom din pala siya, If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it. Do I eat? Ito na, kumakain ba talaga siya? Ito na, Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Tinanong na tayo, kumakain ba daw siya? Anong sabi niya? Sacrifice. Mag-sacrifice kayo dahil kumakain pala. Sacrifice thank offerings, thanksgiving offerings to El. Fulfill your vows, your promises na mag-offer to the Most High. Ito yung kagandahan kung gagawin para natin to. Verse 15, and call on me in the day of trouble, and I will save you, I will deliver you, and you will honor me. But the wicked, yung hindi nag-offer, kaya di nakaalam kung kumakain ba sila Father o hindi. But to the wicked person, El says, o siya yung nagsalita nito lahat ha, hindi ito akin. El says, what right have you to recite my laws or take my covenant on your lips? Usul pa preach ng mga marami, pero hindi nag-offer, hindi nagpakain sa kanya, nga kumakain pa sila, nagugutom, ulitin natin para mabigat ang diin. For every animal of the forest is mine, and the cattle of the 1,000 hills, I know every bird in the mountains and the insects in the fields are mine. If I were hungry, ito na po yun, If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all that is in it. Do I eat flesh of bulls? Kakain ba ako sa laman ng mga baka, mga toro? Or drink the blood of goats? O umiinom ba ako ng dugo? Inano natin yung dugo, ito yung dugo. So, idinagay natin dito, kaya i-offer na nga. Ayan po. Okay, ito yung kanyang tinapay, ito yung kanyang strong drink. Yan ay nasa kanyang utos yan lahat. So, sabi niya, if I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all that is in it. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Plural ang goats, Sacrifice thanksgiving to El
Fulfill your vows, your promises to the Most High. O, tingnan mo, nag-promise pala tayo nga, uy, mag-offer ako, magdala ako ng isang tupa, isang kambing, o isang turo nga baka, yung balls. At sabi niya, kung magawa mo to, call on me in the day of your trouble. I will deliver, I will save you, and you will honor me. Wow! But for the wicked person, El said, what right have you to recite my laws or take my covenant on your lips? Ano ba ang karapatan niyo? Wala. So magkaroon lang pala tayo ng karapatan kung ito ay ating gagawin. So ito ngayon ay ating sindihan para magkaroon na ng mag-umpisa na siya sa pagkain, sa pag-amoy, sa ganitong mga bagay. Kunin natin ang lighter. Maganda to dahil live tayo, no? Live tayo mga kasama. Okay. Ito na yung ating pagkakataon na ma-experience natin ang katotohanan. Live po tayo. Okay, magsindi na. Okay. Here comes the fire. Okay. Here comes the fire. Okay, umpisa na. Okay. Oh, wow. Dagdagan pa natin ng pagpaningas. Magbasa tayo sa scripture ngayon. Yung gawain doon sa new heaven and the new earth. Tingnan natin kung yung tinatawag na pag-prayer, paano ba talaga mag-prayer nga tama? Ang atin kasi puro na lang tayo prayer nga, di naman pala siguro tumpak. Okay, habang ito ay nagniningas, punta tayo sa Bible. Kaya gawin natin isang oras ito ngayon para malaman ng mundo na ganito pala doon sa new heaven and the new earth. Ganito pala ang katotohanan. So, tingnan natin yung prayer kung anong. Punta tayo sa tinatawag sa Google na practices in the kingdom of heaven doon sa Holy Mountain. Punta tayo sa Isaiah. Chapter 56, verse 1 to 8. Open sesame. Hanap natin ng signal. Ayun, bumuka. Salamat. Salamat po, Father. Salamat po, YHWH. Okay, New International Version. Salvation of the Gentiles. Ito tayo na to. This is what the YHWH says. Siya pa rin ang usap. Lahat naman kasi, dapat siya lang ang ating guro. Siya ang ating teacher. Maintain justice and do what is right. For my salvation is close at hand, and my righteousness soon be revealed. Blessed is the one who does this, the person who holds it fast, who keeps the Sabbath. Ito na yung Sabbath. Today is Sabbath. Paano natin malaman ang Sabbath? Hanapin mo lang ang new moon doon sa Gregorian calendar o anong araw, anong pitsa. Yon. Pagkatapos magbilang ka ng kung halimbawa ngayon Lunes. Sa sunod nga kung new moon halimbawa ngayon, pagka Lunes ang new moon, Lunes din ang magiging Sabat. Nagningas na nag-umpisa na ang ating burnt offering. Okay. So Lunes din yung Sabat. So ngayon, last Sabbath of Adar.
the 12th month of the year. So, last Sabbath ngayon at tomorrow ay new moon. Okay. So, nag-keep sa Sabbath without desecrating it and keep his their hands from doing any evil. So walang evil natin ginawa kaya samba lang tayo ngayon at pray. Okay. Tingnan natin ang 6. Ito. And the stranger, and the Gentiles, and the foreigners who bind ang sabi dito. Pero ito ay join, ha? O bind, o sige, i-bind, itali tayo sa kanya, o i-join. O tama, kuan lang, ito tinatawag na synonym lang. Two different words, but the same meaning, bind or join. Two different words, but the same meaning, so synonym. And a Gentile, or a foreigner, or a stranger, who bind themselves to the YSWS, to minister to him, to serve him, to love the name of YSWS, and to be his servant, all who keep the Sabbath, ito na po nyo, without desecrating it, and who hold fast my covenant. This I will bring to my holy mountain, and give them joy in my house of prayer. Ito na yung third temple, yung house of prayer. Their burnt offerings. Wow, look, nagningas na. Oh, pinaapoy talaga ni Father. Oh, ang ganda. Nagningas na. Okay. Ayun na ang ating burnt offering. Oh, their burnt offering, sabi ni Father, kasi yan naman talaga ang ating teacher. Mga salita niya to. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar. Oh, tanggap ka ngayon, tanggap ka rin papunta doon sa New Heaven at doon sa third temple. For my house, ito na po yon, will be called a house of prayer for all nations. O tingnan mo, magkaisa lang pala. So ito na yon, nag-pray tayo, ha. Ang third temple is a house of prayer, a house of worship, a house of prayer. Ito yung matindi. Pag mag-pray ka pala doon, pag mag-worship ka pala doon, hindi nagsalita ka lang, hindi nakatayo ka lang, o nagsayaw-sayaw, tulad sa ating ginagawa. Kung hindi ikaw ay nag-bow down, nagtira pa sa harapan niya, nag-bow down sa harapan niya, at nagdala ng sacrifices and burnt offerings. So kung ikaw ay nag-pray lang doon, ikaw ay nag-worship lang doon, at wala kang dala, walang saysay. Hindi pwedeng panampalataya lang. Hindi pwedeng salita lang ang pagsamba. Hindi pwedeng salita lang ang pagdasal, ang pag-pray, ang pagsamba. Kung hindi, gawa sa gawa. Prayer is not only done in words alone. Worship is not done in a form of worship or words alone, but indeed, yung dala mo nga, yung gawa mo yun, indeed, yung burnt offering mo, yung sacrifices, yun yung deed ng iyong prayer, yun ang deed ng iyong panampalataya. Ito mabigat nga to eh. Yun ang deed ng iyong worship. Kaya sabi pa noon, don't appear before me empty-handed. Bring according to the blessing I give. Oh, yun. For the YSWS and you to fellowship 3 times a year. Oh, mabuti na lang 3 times a year, ano? Okay. So, ito na yun nga tunay nga pagsamba, tunay na panalangin, nga may dalang bit-bit na burnt offerings and sacrifices. Tanggap niya ang ganon. Dahil yun nga ang gusto niya, yun ang kanyang kalooban. So yun ang ating ginawa ngayon. Tayo ay nagsamba, tayo ay nanalangin, tayo ay nagpakain sa kanya, kaya kumakain pala siya. So ang dami. Umiinom din pala siya. Binigyan natin ng tinapay, kay utos din niya nga mag-ano ng tinapay para sa kanya.
O dalawa to, tag-isa sila siya at sa kanyang anak, dalawang tinapay at nandoon yung dugo at nandoon yung kanilang anak o dalawang baso. Nandoon yung strong drink. Yan ay mabasa sa Leviticus, sa Deuteronomy at saka sa Exodus. Ang daming mga mababasa. Okay, ito yon. Oh wow, ang ganda ng apoy. So ito na po, na napakaganda. Kahit sa New Heaven and the New Earth, yung blueprint na yan, ganon din ang ginagawa. Dito rin sa tinatawag na Third Temple. Wow, napakalayo yung nalagyan doon para di siya magambala. Nandoon yung blueprint of the Third Temple. The hope, tandaan nyo nga doon yun magabaha ang tubig. Ang tubig ng buhay. So ngayon ay Sabat. Di malaman ang Sabat kung wala kang kalendaryo tulad nito. Hinanap yung Newman. Paano malaman ang Sabat at Newman? Hanapin mo lang dito sa Gregorian calendar na mayroong tinatawag na Newman. Ang Newman dito sa January ay January 3. So, January 3 is a Newman, number 1. Lunes. Kakaiba, Lunes yung Newman, Lunes din yung Sabat. January 10. 8 lang niyan sa kay Father, no? So, Sabat yung January 10, 8 doon sa kay Father. 1 ang Newman, January 3, 1 na sa kanya. Sa pagkabilang ito yung first day of the week yung to. Dahil ang Newman nga hindi kabilang sa bilang ng linggo dahil wala nga siya sa first day. Dahil fourth day na siya ginawa dito, fourth day na siya ginawa doon sa Genesis. Yung moon na yan, yung sun at saka yung mga constellation, yung tinatawag na celestial body, yung mga bituin ay sa fourth day na ginawa. So doon siya sa taas. Wala siya sa bilangan ng linggo. So kakaiba ang kalendaryo ni Father. Hindi talaga matunton kung hindi kanya turuan. So wala pang nakadiscover siguro. Mayroon na pero hindi rin hindi nabuo dahil hindi nila maintindihan at hindi nila nagustuhan. Gumawa na lang sila ng ilaw o nakikopya na lang o carried away na lang sila kung ano ang nagustuhan nilang. Maraming kalendar. Ang Russia may sarili. Samantala ang Russia sa totoo lang sa history, 17th century na siya sumama dito sa Gregorian calendar. Ang lahat ng mga ibang bansa, may mga ang Chinese may sarili din silang kalendar. Maganda-ganda ang Chinese kaya ang kanilang New Year pa naman o ang kanilang Christmas season ay February. Halos magkatsamba sila. Kailang permanente? Hindi ito magpermanente. Dahil 11 days difference nga bawat taon. So maglipat ito halimbawa ngayon. Sabihin natin Passover, halimbawa Passover. May 11 days difference yan. So bilang ka naman ng 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So sa sunod na taon, ang Passover ay dito na sa 28 ng January. Ay February. O tingnan mo, hindi magbalik-balik sa 14. Sa sunod yan, bawas naman na ng 11 days. Bilangan natin. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito na sa sunod ng taon, sa 2023, 2024, dito na sa saan na bang 14 ang pino? Ito. Dito na sa Miyerkules sa March 16 sa 2023. 2024, ito na. Dahil ito yung sa 2023. Dito na yung Passover. So, nagka-difference siya. Nauna siya palagi siya na-advance ng 11 days per year. So, ganun kahirap hanapin. Ganun din kadali kung ikaw turuan na. Ay kami matagal na 1990 pa na tuklas na ito. O purihin ang may kapal. Nga siya talaga ang nagpatuklas ditong lahat ng mga katotohanan na hindi alam ng mundo. So ito yung mga Sabat. Ito last Sabat ngayon kay 31. Ang 31 last Sabat. Ang una, Newman, Sabat sa 10, Sabat sa 17, 15 siya. At itong 22, yun,
at 31. So, ulit na naman kay Martes. Martes na din pala ang new moon. So, Martes na din yung mga Sabat. Kay mabilang man yan dito, 1. Dahil walang bilang kasi yan, kay bilang na siya eh. So, dito mag-1 sa to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 din siya. Kaya lang napunta sa 8 dahil hindi bilang nga yung 1. Dito na nag-1 dito, kay bilang na siya. New moon niya, holiday na din to. Dahil doon nga ang pagsamba doon sa ating unang vlog, magsamba sa New Heaven, New Earth, ang new moon lang at saka yung Sabat. Yan ang sa New Heaven and New Earth. Tingnan daw natin sa third temple. Basa tayo sa Ezekiel chapter, wow, ang ganda na tinanggap ni Father. Tuloy-tuloy ang pagkaganda nga pagkaano. Wow, ang ningas. O basa tayo sa Ezekiel 46. Kung sa third temple ba ay kuan din yung tinatawag na Sabat lang ang new moon ang pagsamba. At sarado yun, sabi pa ni Father, close daw ang third temple in 6 working days. Sa 6 working days, close ang third temple. Now, kung ikaw ay hindi marunong magsamba sa kanya ng Sabat at sa new moon, sarado, pagpunta mo doon, sarado. Dahil hindi siya magpadisturbo at ayaw din niya ng tambay. Yung sinasabi doon sa Psalm, araw-gabi nagsamba sila, hindi ordinaryong tao yon. Mga high priest lang yun nga pinatira doon sa doon sa templo. Hindi naman tayo makatira doon kay Nubikansi doon, kay puno na ng mga Levites. Doon pa yung mga Sadok nga tinatawag na high priest. Di tayo pwede doon. Hindi nga tayo makalapit doon sa bahay ni Father. Kaya doon lang tayo sa tinatawag na inner court. Di tayo makaano sa Holy of Holies. So, malayo sa ating isipan. So, tayo nga mga ordinaryong tao lang, dahil di naman talaga tayo high priest. Tulad ni Sadok, tulad ni Aaron, high priest. Di tayo makatira doon dahil tirahan lang nila yon ni Father. Di naman tayo pwede mag-serve ng magdala lang tayo ng mga handog natin para makapakain natin si Father. Pero mayroong mga siwa na doon, hindi ka na ang ikaw magkatay, hindi na. Ngayon kami ang pinakatay namin sa slaughter at yan, ganyan. Pero kung doon na sa Kingdom of Heaven sa third temple na hindi po. So malayo yung ating naintindihan. O tanahin natin Ezekiel kung Sabat at new moon lang ba magasamba para matuklas na rin. Ezekiel chapter 46, Ezekiel 46 verse 1 to 3. Para malaman na kung totoo nga. Open. Ayun, Ezekiel 46, 1 to 3. Basahin natin sa New International Version. Okay, para malaman na natin kung ano talaga ang pagsamba. Mula ngayon, kay magbago na nga tayo. Ikaw, kung dyan ka lang sa kamalian, kay nadala ka sa tao, at madali lang pala tayong malinlang Pag may taong nag-pray, sabihin na natin nga ito na yung padala ng langit. Hindi pala. Kasi Father lang pala ang tunay nga teacher. Walang nagpadala nga sa iyang anak nga tinatawag natin nga master teacher yung Messiah. Na galing din ng lahat niyang dunong kay Father. This is what the sovereign YSWH o sovereign says. Ano daw? This is what the sovereign YSWH says. The gate of the inner court, ito na, facing east, is to be shut on 6 working days. Matliwanag yung sinabi ko nga, sarado nga yan sa 6 na araw, nga tagtrabaho, dahil ayaw nila ng tambay, ay di tayo pwede sa New Heaven and the New Earth, sa Kingdom of Heaven, kung tayo ay tambay. Magtrabaho ka para may madala ka pag Sabat, pag New Moon, burnt offerings. O kakaiba doon, mga mabait, mga
mga industrious person lang pala yung nangaligtas. Hindi pwedeng mga tamad. Ito, malaman na talaga natin. So, di pala gusto si Father ng ganun ng mga tao, no? So, pili lang talaga ang maligtas. So, salamat sa mga industrious ng mga tao nga talagang masipag. Masipag nga sa pagtrabaho. The gate of the inner court is to be shut on 6 working days. But on the Sabbath day and on the day of the new moon, look, galing lang tayo sa ating naunang vlog nga ang pagsamba doon sa New Heaven and the New Earth ay Sabat lang at New Moon. At yung hindi nag-New Moon at hindi nag-Sabat, nagsamba sa Kanya, tiningnan natin sa verse 24, andoon tinapon ni Father sa apoy nga may uod nga hindi mamatay yung uod at ang apoy ay hindi maapula. Cannot be quenched. So, nang doon yung mga nagsalangsang nga hindi nagsabat, hindi nag-New-Moon, mabigat. Ito ang pinakamabigat talaga. Maganda kung ikaw ay masunurin. Pero kung ikaw ay palaging kumontra, palaging sumalangsang sa kanyang mga utos, dahil di mo nga siya, di mo siya mahal, hindi ka believe sa kanya kung o believe ka, hindi mo naman magawa yung kanyang mga alituntunin. So, palpak din. Wala kang mangyari ang yung tinatawag na panampalataya kung walang gawa. Wala. Ito na. So, sarado on 6 working days. But on the Sabbath and on the day of the new moon, it shall be open. So, yun lang mabukas. Nakatarang kayon. Walang makalapit doon. Nandoon ang mga Levites nagbantay sa doorkeeper. May mga anghel pa, tapon ka lang doon sa apoy. So, Sabat at new moon din dito sa third temple. Third temple na to. Ng mga gates sa third temple. So, Sabat lang at new moon, it shall be open. The prince is to enter from the outside through the portico. Yung tinatawag na vestibule, yung gate. Yung veranda doon sa hagdan. Of the gateway that stand by the post. Doon sa magtayo. The priests are to sacrifice the burnt offering. Nag-sacrifice na naman. Kayo nga ang practice doon. Yun naman ang practice noon. At ngayon nawala, kami na lang ang nagsunod dahil pinasunod nga kami ni Father. Malapit na maubos pagkain ni Father. Grabe. Kasi Father pala parang apoy. Tingnan natin nga parang apoy siya. Okay. Mamaya siguro kung di natin malimutan. So the priest has to sacrifice the burnt offerings and his fellowship offering. Tingnan mo, ang daming klaseng offerings. Hindi lang sin offerings. The priests are to sacrifice his burnt offering and his fellowship offering. He is to bow down, tingnan, bow down na naman, in worship at the threshold of the gateway of the temple. Go out the gate and will not be shut until evening. Pag nandoon yung priest, kay Sabat na kasi, Sabat. Pagka evening, isara pala yon, mag-uwian na tayong lahat. Sana nga kasali tayo. Sana kasali ka. Ikaw nga nakapanood ngayon. On the Sabbath and on the new moon. Yun lang. Pagka-evening, isara din pala. So, 12 hours din pala ang pagsamba natin doon, And the new moons, the people of the land are to worship. Yun ang mga lahat ng tao doon sa lupain ay magsamba. So, ganun din dito. Pag magsamba ka, hindi lang nag-bow down ka o nagtayo-tayo ka doon. Hindi lang sa salita ang mga prayer. Mayroong burnt offering. May fellowship offering, may burnt offering, may fellowship offering pa. Ang daming klaseng mga offering. Kaya nga magtrabaho sa 6 working days. Hindi pwede ang tamad. Kailangan talaga pala yung yung ugali ng yung lifestyle natin. Check. Lifetime check pala. Attitude check.
Okay, ma-check talaga tayo kung tama ba o hindi. So dito maging matino talaga ang lahat. So hindi ka pwedeng magsamba doon nga sa ibang mga araw, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, hindi. Sa Sabat lang at saka New Moon. So, 1 yun sa buwan. Ang first day of the week, 2. Ang first day pa ng sasunod nga linggo, 9. Ang first day sa pangatlong linggo, 16. Ang first day sa sunod pa nga last nga week of the month, 23. Yan yung mga first day, 2, 9, 16, and 23. Ang second day naman ay 3, 10, 17, 22, at saka 29. Oh, yun. Okay. So, ito kakaiba. So, tingnan daw natin kung nag-aaliliyab si Father na parang apoy. Okay. Oh, balik tayo sa Psalms. Nagliliyab daw siya. Napakainit daw. So, paano ka makalapit kung makasalanan? Pero kung hindi ka daw makasalanan, sabi, hindi mainit yun. Hindi daw. O grabe talaga, oh. Kakaiba pala talaga si Father. O, balik tayo ha, sa Psalms 50. Para malaman natin yung Psalms 51 to 16. Okay. Okay, tingnan natin kung nagliliya ba siya. Dahil parang apoy nga siya. Masobra pa dyan. Sobra pa nga daw sa araw. Tingnan natin. Okay. Psalms 51 to 16. The mighty one, YSWH speaks. O siya, tingnan nga usap, no? And summon the earth. Sumunan na tayo. May kasalanan kasi, di may sumuna. Parang may attorney din pala, no? Nagsumo na. From the rising of the sun to where it sets. Uy, buong araw, no? Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa sunset. Yung paglubog ng araw. Yun yung summon. From Zion, ito na yung code name ng New Heaven, ha? Kay New Heaven and Earth, Kingdom of Heaven, ha? Here on earth. From Zion, ito na yung code name ng New Heaven and New Earth, the city of the New Heaven and New Earth. Alam natin yon. Sandali, ayusin natin. Sandali lang. Ayusin natin kayo nga laglag na. Oy, malapit na pala. Salamat. Purihin ang may kapal. Okay. Good. Napakainit. Timtios. Kuha tayo ng pang sungkit. Okay. Andito. Ating damputin tong mga mga gatong para maubos. Ang bilis. Kalahating kambing yon. Ang iba linuto doon para sa pamilya, para sa mga nanampalataya, sa group na may ganung panampalataya. Ito ay para sa lahat pala. Around the world, sa lahat ng mga kasamahan ni Tatay Rolando Matunog, sa Baguio, sa Hinguog, sa Hong Kong, sa Davao City, sa Malaybalay, sa Metro Manila, saan ang lahat ng may ganitong panampalataya. Ginanap dito sa 2396 Sitio Matarica, Marin, Caloocan City. Ang ating paghandog sa Panginoon na ito at ating ilagay na ang tinapay. I-offer na para matapos na. Okay. Ito ay live. We are live. Okay. Wow. Ganda pala ang ang ala kong na. Oh. Wow. At ang dugo. Okay. 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 Dahil na na ito nila. Oo. Para papunta na sa offer ang lahat. Na-offer na natin ang lahat. Okay, dito tayo sa sa Bible. Dahil kailangan talaga may support. Kung nagliliya ba siya parang apoy. From Zion, ito na. Perfect beauty.
Ale shines. Wow, guwapo pala si Father, no? Doon daw sa New Heaven and New Earth. Kaya pala ang lahat ng mga naligtas ay kung saan saang sulok sa mundo ay talagang magpunta doon. Basahin natin yung magpunta ang lahat ng mga bansa nga naligtas. Sana di ko malimutan. Sana may magpalaala sa akin. From Zion, perfect in beauty, El shines forth. Naganingning na si Father. Our El comes and will not be silent. Unala, nag-ingay na siya, hindi na siya nagnahimik. A fire devours before him. Grabe, ito na nga. Grabe daw yung fire na inflame. Ang flame of fire na no. RL comes and will not be silent. A fire devours before him. Nagaliyab naman mga apoy. Around him a tempest rids. Grabing kainit, Around him a tempest rages. Rages, tempest. Temperature, grabing kainit. He summons the heavens above and the earth. Sinumunan din yung mga heaven, kaya may mga masasama din doon ng mga anghel naglipad-lipad. And the earth that he may judge his people. Ayan, hukuman na tayo. So ito nagpatunay nga siya pala ay nagliliyab. Sabi nga doon sa Isaiah, sino ba daw makatira malapit doon kay Father? Nga si Father ay parang oven nga grabing kainit, nga mas mainit pa sa araw. May sagot. Yung righteous daw, yung contrite in spirit, hindi daw mainitan. So doon, yun lang daw yung makatira doon sa New Heaven and the New Earth. Hindi mainitan. Liwanag lang ang makita nila, pero cool. Pero yung makasalanan ay matusta. Di makalapit. Di rin palapitin. Sa anghel pa lang. Itapon na doon sa Di ba ang kabila noon sa New Heaven and New Earth, sa paglabas mo sa mga gates, ay impierno na yung nagliliyab ng apoy at may uod. Di ba nabasa natin yun sa Isaiah 66 verse 24? Ang verse 22 at saka 23 ay New Heaven and New Earth at ang 23 ay nagsamba sa New Moon at Sabat. Yun ang mga katotohanan. Hindi to bago matagal na to. This is as old as the Old Testament. This is as new as the New Heaven. So old and new ang katotohanan ay andito. Yan malapit na Pagpalain ang ating manunubos. So ating tingnan kung ano pa ang mga katotohanan na dapat nating. So dito sa Third Temple at saka sa New Heaven, New Moon at Sabbath lang nag-rest ang mga tao. Hindi nagtrabaho. Nagsamba, nagpray, nga may dala. Paano nga mag-pray? May dala sila nga mga sacrifices at burnt offering. Yun ang prayer, yun ang pagsamba, yun ang kanilang pag-appear doon kay Father. 5 times a month. Isang new moon, 4 na Sabat. Kung ikaw ay nagkasitel doon sa Israel. Pero kung dito ka sa malayo, Philippines, 3 times a year ka lang. You will appear in the time of the feast of the Passover, number 1. The second time you will appear to him in the Third Temple or in the New Heaven, in the New Jerusalem, in the kingdom of heaven here on earth, ay Pentecost. Siba 9, yun ang Pentecost. A day after the Sabbath, Siba 9. Okay, 8 kasi ang Sabbath. 1 naman ang newborn sa Siban. Kaya ganun, palagi lang nag-umpisa sa new moon ang kalendar ni Father. Pag hindi new moon, hindi siya mag-umpisa ang kanyang kalendaryo, ang kanyang buwan. So, tingnan yung mga tao nga hindi nag-Sabat, hindi nag-New Moon, hindi nag-burnt offering, pinalitan ang pangalan ni Father, kay nalin lang na nga tayo sa mga nagpapalit-palit. Mga translator din yan sa scripture. Siguro isunod na natin ang dahil natalakay natin ngayon nga kumakain pala si Father.
umiinom pala siya ng mga dugo ng mga burnt offering, ng dugo ng bull, ng cattle, yung baka, dugo ng goats, dugo ng tupa. Siya, sa kanya pala yun. Kaya pala hindi niya pakain, isa tayo pa naman ang kumakain. Yari na, kaya pala binawal niya. Oo. Nalaman natin na dagdag ngayon na bakit binawal nga, thou shalt not eat blood with the flesh. Sa kanya pala. Sabi pa niya, huwag kayong kumain ng mga taba. Dahil sa kanya pala, pag isunog na doon, yun, mabango na sa kanya yun. So sa bawat pala magkatay tayo, may sinabi pa sa Leviticus 23, na kung magkatay ka nga hindi ka nag-offer sa kanya, ay para ka nakapatay ng tao. Ang blood noong hayop na yun ay ano sa'yo, ay marami sa ating slaughter nga kinakain lang, walang pag-offer dahil wala na nga daw. Sabi ng ating mga guro nga tao, wala na yun. Bagong tipa na tayo. Bagong tipang gano'n naman din. Nagkatay din ang manunubo sa kanyang disciple, kumain din. At sinabihan pa niya na, sa New Haven, ulit tayo. Ngayon, last ko na to pag-inom at sa pagkain at ng unleavened bread at saka sa Passover. Pero ulit tayo doon sa kingdom ng aking ama, o kingdom of heaven. O tingnan mo, mag-ulit na naman. Ay, sana kasali na ako doon. Yun talagang yun ang aking mga ambisyon. Wala na akong inambisyon sa aking buhay. Sapat na sa akin nga may kasali lang ako doon. Makita ko si Father Abraham. May sinabi ang Messiah, mabuti pa ang mga Gentiles daw sa east, sa west, kaysa mga Sadducees, Pharisees at saka mga scribes, nga doon sila sa kadagat-dagatang apoy, dahil yung mga Gentiles ay kasalo ni Father Abraham doon sa Kingdom of Heaven nga nagpista, feasting yung kumakain ng ganito. Mamaya kakain na kayo, pinauna lang si Father. Ayan, malapit na siya matapos. Ang ningas ng kanyang apoy. Yung na yan, yung dugo na yan, yung firewood na yan, binasbasan ko sa dugo. Dahil yun daw ang pag-cleanse, yung yung oven na yan, pinatayo para may air sa ilalim. Nag-sprinkle ako sa dugo ng kambing kanina nga binili ko doon sa Litex. Alam natin ang Maynila, doon sa Litex sa Quezon City. Yun, doon ko binili ang buong kambing at pinakatay ko, dinala ko na lang dito. Yun ang katotohanan. In-sprinkle ko sa aking sarili, nag-sprinkle din ako dahil siyempre di ko alam ang mga kasalanan ko. Dahil siyempre kung sa isip, salita at sa gawa, nag-sprinkle at saka yung anak ko, pinahiran ko, in-sprinkle lang ko dahil sila ng dugo ng kambing. At ang iba, binigay ko na kay Father, hati-hati, at ang iba, inano sa burnt offering, sinunog na natin. Ayun. Pero kung nagkatay ka lang ng mga usa, mga kalabaw, ipalibing yung dugo. Ihukay mo doon. O kung nagkatay ka ng manok o ng kalapati, yung mga pugo, yung mga bato-bato, yun ang mga edible nga mga clean food nga mga hayop, ilibing mo diyan sa lupa na yan. Okay. So punta tayo sa iba pang katotohanan. Dami nating itinalakay ngayon para maganda. Tingnan natin yung yung hindi nagsabat, kung naka-rest ba sila doon sa impyerno. Sa Revelation tayo, okay, Ito na yung maganda to para tingnan natin yung hindi nagsunod kay Father. Lalo na kung magpamarka na sila, darating na yung tinatawag na 666. Yung halimaw nga 7 heads, which has 7 heads and 10 horns. Pero mga tao pala yun nga halimaw ang ugali. Halimaw ang kanilang papel nga magpahirap sa buong mundo. Pinayaman din ni Father, pinalagyan ng mga powers nga kaya nilang agawin ang ito pala yun, Revelation 14. Tingnan natin. The Lamb and the 144,000. Ito yung nangaligtas ng mga Jews, mga Hebrew. Then I look and behold, on the Mount of Zion, Mount Zion,
New Heaven and New Earth ito ha. Okay. Dahil code name lang yan ng ano ha. New Heaven and New Earth yung Zion. Stood a lamb, itong Cordero, yung Messiah. And with him the 144 nga nangaligtas, who had his name and his father's name on their forehead. And I heard a voice from heaven like the roar of many waters, and like the sound of the loud thunder. The voice I heard was like the sound of harpists playing on their harps. And they were singing a new song before the throne, or trono, and before the four living creatures, and before the elders. No one could learn that song except the 144,000. Sila lang ang nag-compose. Sa bagay, mayroon din tayo. Nag-compose din ako ng kulang-kulang 50 ng mga awit. O sobra pa. Nga para din sa atin. Who had been redeemed from the earth. Oh, yan, ligtas galing din sa buong mundo. Kaya nagkalat nga ang mga Hebrews, mga Jews, mga Hudyo. It is these who have not defiled themselves with their women. So mga hindi daw sila na ka-adultere. So magandang buhay talaga itong mga tao na to, kaya nga nangaligtas dahil hindi sila nag-swapping of wives. Kung isa lang asawa, isa lang, wala, di sila na-defile. O mga binata to nga hindi talaga nagkapag-asawa, di pwede. Mga eunuch, pwede rin. For they are virgins. Oh, wow, so hindi nga sila nag-asawa. It is this who follow the Lamb wherever he goes. Wow. These have been redeemed from mankind. So, nung dito lang pala yan sila ngayon, at sila ay tubusin as the first fruits for ale and of the Lamb. First fruit pala ito ni Father at saka yung Messiah. And in their mouth no lies was found, for they are blameless. So wala silang hindi sila nagsisinungaling. Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim those who dwell on earth, to every nation that and tribe and language and people. And he said with a loud voice, Farewell, and give him glory, because the hour of his judgment has come, and worship him who made heavens and earth, the sea and the springs of waters. Another angel, a second, followed, saying, Fallen, fallen is Babylon. Ayari na. The great, she who made all nations drink with the wine of his passion. Luxury yung passion. And her sexual immorality. Ay tapos na ang pagkadyusan. And another angel, ito na yon nga walang rest ang yung nagpamarka o hindi nagsabat na to, kay kumabila na. Nasa nalinlang na nga, dahil kung inhabitant ka lang sa earth, hindi ka children, hindi ka servant ng may kapal ng Panginoon, inhabitant ka lang, ito na yon. And another angel, a third, follow them, saying with a loud voice, If anyone worships the beast, yung Antikristo o yung 666, yung di ba sinabi ko nga, ang rebulto na buhay, basahin din siguro natin, sana di ko malimutan, pambasahin na natin yung mga katotohanan. And its image, and receive a mark on his forehead or his forehand, he also will drink the wine of ale's wrath, wrath yung galit, poured out full strength into the cup of his anger. Fury yan doon sa and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and of the presence of the Messiah. And the smoke of their torment, grabe umuusok ka lang sa mga taba-taba siguro ng laman ng tao, pero buhay yun, umuusok. And their smoke of their torment goes up forever, ay Allah, and ever. And they have no rest. Ito na yung di nagsabat,
di rin di dahil makapahinga doon sa ano no, sa impyerno. Walang rest din na talaga doon. Day nor night. Hala, araw gabi walang rest sa sakit, sa kahirap. O yan na. Malinlang pa kayo nga kumampi doon sa 666, magsamba at magpamarka. Mahirap itong mga panahon na to. Dahil hindi ka pwedeng hindi mapamarkahan, kaya hindi ka makabili at hindi ka makalako. Eh anong pagkain mo? Kung hindi ka nakabili, kung hindi ka rin magsamba doon sa nabuhay, basahin natin yung nabuhay, yung rebulto ng 666 na ginawa ng buong mundo pa nang gumawa, no? Pugutan ka. Ito na yung pinakamahirap, kaya nga hinati 7 years na to, hinati ng Panginoon ng 3.5 years na lang. Ay ang nakaintindi doon na yun sa temple, magandang hiding place doon. Kahit na napasok ang outer court, nandoon nagakuta ang 666, pero mayroon naman tayong pagkain sa loob at nandoon naman yung mga anghel nga, di na sila makapasok sa looban. So basahin natin yung yung tinatawag na ang rebulto na buhay. Sa Revelation tayo. Chapter 13 lang yun. O di, palitan na lang natin yung 4 and 3. Okay, 1 to 18 lang yan. Okay, last verse na siguro to, kaya mag 1 hour kasi tayo ngayon. Okay. Salamat bumuka. King James Version tayo. Okay. Mas malapit-lapit ito sa Hebrew word. And I stood upon the sun, sabi ni John. Tumayo daw siya sa pangitain doon sa sand of the sea. Sa baybayin. And saw a beast, halimaw, raised up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. And the beast which I saw was like a leopard, and his feet was like the feet of deer, and his mouth was the mouth of a lion, and the dragon gave him his power. Ito na yung matalo talaga ang mundo, dahil andoon pala si Satanas sa kabila, si Lucifer. And his seat, binigyan ng power, at saka yung seat, yung trono. And great authority, binigyan pa ng kapangyarihan nga mayaman at maraming sundalo. So, wala, talo ang buong mundo. And I saw one of the heads as it were wounded to death, and his deadly wound was held. And all the world wonder, ito na, nagsamba na, after the best. And the worship, the dragon, Satan worship na. Ang mundo, kay ganun ka, linlangin kasi ang mundo. Ngayon nga lang, nalindang ng mga, ng kapanampalataya, lumayo na kay Father, dito pa lang sa panahon ito, linlang ang mundo. And the worship, the dragon, which give power to the beast. Yung 666. And the worship the beast, dalawang sinamba ang Lucifer at saka ang 666, yung kanilang rebulto. Seeing who is like unto the best. Pinagmalaki pa. Who is able to make war with him? Talo nga tayo ang buong mundo. And there was given him a mouth speaking great things and blasphemous, and power was given unto him to continue for 42 months. Ito na yung 3.5 years. Hinati na yung 7 years. 42 months means 3.5 years. And he opened his mouth in blasphemy against El, to blaspheme his name. Na blaspheme na ang name, pinalit-palitan na kung ano na lang. And his tabernacle, yung New Heaven, New Earth, yung tabernacle ang dito. And them that dwell in heaven, and it was given unto him to make war with the saints. Kung ikaw santo, kung ikaw banal, kay inano ka sa dugo ng ating Panginoon, o ikaw Diyos o Hebrew o saints ang pangalan noon, ay natalo. And it was given unto him to make war with the saints. Buong mundo to, and to overcome them. Ay talo ang saints. Kaya pinatalo nga ni Father. Kaya binigyan nga ng power. Pinahayaan si Satanas at saka yung kaniyang mga alipures. Ang lahat nagkakampi sa kadiliman. 200 million sila dito, mabasa. Wala na siguro tayong oras nga mabasa. Sana mabasa pa natin.
200 million sila. Kaya nga di matalo-talo. At parang clone pa yung mga tao nga sundalo nila. Kailangan pumatay at mag-rape. Mag-rape yun eh. Pumatay at mag-rape at manalo sa digmaan. Pumatay, mag-rape, parang clone nga mga people. Yung, di ba yung mga tao nga hindi dumaan sa nanay? Mga ano lang, mga sperm cell lang at saka egg cell at mother nga inano doon sa parang ovary din nga mechanism na. Yung high-tech na, hindi na sa nanay. So, mga baliw na yung mga tao na yung mga sundalo nila. Talo ang ano. Ang lalakas nila kaya nakadrag pa siguro. Kaya tuloy naman ang drugs. Tinalo nga si President Duterte dahil pinahinto siya dahil marami nag-criticize. Ayun, wala na yung tukhang. Wala na ako narinig nga magputok-putok na karing anong oras. Naawa nga din ako sa kanya. War with the saints and overcome them. Talo tayo. And power was given him over all kindreds. Sakop tayo lahat. And tongues and nations, lahat ng bansa. Kahit Israel, kahit US, kahit London, kahit Australia, mga allied, tinalo niya. Ang dami kasi nila. 11 din sila na countries. Malaman din natin yan sa mga vlog kung pentulutan pa tayo. Kaya alam ko na kasi ang lahat. Tinuro na nga. And all that dwell upon the earth, lahat sakop na niya, shall worship him. Ay, tayo na lang talagang hindi. Dahil kung yun ang sinabi kanina, nga ma-imperno ka kung mag-worship ka na kanya, nga magpatata ka na, at samba ka na sa kanya. Whose names are not written in the book of life. O yung mga linlangin kasi yung mga tao nga hindi nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Of the Lamb is slain from the foundation of the world. O tingnan mo. If any man have an ear, let him hear. He that lead into captivity shall go into captivity. Mga bihag pala ang kadamihan. Ang Israel, bihag kasi ang kalahati. He that killeth the swords must be killed. O, kung sa baril ka nabuhay, sa baril ka rin mamatay, dahil sa gira na yan. With the sword, here is the patience and the faith of the saints. Nandoon pa mga sis, may nakadigtas din. Salamat naman. And I beheld another beast. Ito yung another beast. Parang religious leader to. And I beheld another beast coming up out of the earth. And he had two horns, like alam, parang kagaya daw siya sa manunubos. And he spake as a dragon. Pero naman ang pagsalita niya, dragon naman ang kanyang mga words nga binitawan. And he exercises all power of the first beast. Parang siksiks na rin siya before him. And causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Pinasambanan niya doon. Whose deadly wound was held. Pinuri na nila ang beast, yung Antichrist, yung 666. And he doeth great wonders so that he makes fire came down. Yung parang religious leader, nagiging magician na, kay binigyan ng power siya sa dragon. Makes wonder, and he does great wonders so that he make fire come down from heaven on the earth in the sight of din ang mga tao dahil biro mo nakapababa ng apoy galing sa langit. Yan. And he deceived them that dwell on earth. Linlangin talaga ang mga inhabitant of the earth by the means of those miracles. Naniniwala kasi ng milagro. Which he had power to do in the sight of the beast. Tuwa naman yung 666, yung Antikristo. Saying to them that dwell on the earth, that they should make an image. Ito na yung mabuhay yung image nga doon sa third temple pa naman ito ilagay. Sa east gate. That they should make an image to the beast, which had the wound by sword, and did live. Buhay pa rin kahit na siyempre, binanatan siguro ng US at Israel yun. Sugat din yung kanyang mga liig. And he had power to give life to the image. Yun, grabe yung second best. Yung parang yung tinatawag na Jesus Christ, parang Jesus Christ daw, yung lamb.
And he had power to life and to the image of the beast. O nabuhay yung revolto. That the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the beast should be killed. O pugutan na. And he causes both a small, great, and grabe, and he causes all. Both small, itong small, ordinaryong tao, great, yung mga politiko ng mga presidente, rich and poor, mga mayaman, mga trillionaire, billionaire, millionaire, at ang mga dukha, free or bond, yung mga alipin o mga taong free nga walang hindi na alipin to receive the mark. O tingnan mo, nagkamarkahan na in their right hand or in their forehead, and that no man might buy and sell. Ito na yung sinabi kong pinakamahirap. Hindi ka makabili, hindi ka makalako, save he that hath the mark of the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 600 threescore and 6 or 666. So 1 hour na po tayo and 16 seconds. Maraming salamat. Nung nalaman natin ang lahat. Yun, natapos na rin si Father. Pagpalain siya sa ating buhay. Today is Sabbath. Lunes. Sa sunod, Martes na naman. Kay Martes yung new moon. So lahat nga mga araw, madaanan naman yan. Twice yan in a year, madaanan ang Sabbath ang Lunes. 2 beses yan. 2 buwan yan. At Martes, 2 buwan din yon. At ang Merkules, Huwebes, Sabado, Biyernes, Sabado, Linggo, madaanan yan na 2 buwan bawat taon. So, correct ang bawat sa 2 buwan. 10 buwan naman ang pagkakamali. Kung timbangin, ay talo yung 2 buwan lang ang tama at 10 buwan naman ang pagkakamali. So, wala pa rin. So, bye-bye. Salamat po. Sana na naintindihan ninyo to. Okay. Magpaalam na ang Tatay Matunog Vlog. Bye-bye.